Ipahayag mo, Marihan, na si Kristo'y nabuhay na. Libingan niya iyong nakita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa na may sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Huwag mo akong hawakan." Ang ibig sabihin, "Guro, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy, sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Sa kwento na sa ating ebanghelyo, isa si Maria Magdalena sa tinulungan ni Jesus na mapalaya mula sa 7 demonyo. No, yung sumapi kay Maria Magdalena. Sabi nila, si Maria Magdalena ay, kasi nasasanay na tayo na kapag Maria Magdalena ay isang prostitute. Pero si Maria Magdalena ay, sa kwento sa Ebanghelyo, isa sa mga babaeng natulungan ni Jesus. At simula noon ay sumunod na siya kay Kristo para maglingkod, maging sa kanya mga alagad. So kung titingnan natin, si Maria Magdalena ay nakaranas ng pagtanggap, nakaranas ng pagmamahal. Naramdaman niya ang pagmamahal mula kay Kristo. Kaya po, simula noon, andun na rin yung pagmamahal ni Maria kay Kristo. Yung pagmamahal na bilang isang Diyos, pagmamahal na walang makakatumbas na pagmamahal ng isang tao. Kaya maganda rin pong pagnilayan ang tanong na ibinabato kay Maria Magdalena, "Bakit ka umiiyak?" So ngayon, maintindihan natin, umiiyak siya dahil
nawala yung kanyang minamahal eh. Umiiyak siya dahil yung pag-asa niya ay nawala. Kaya nga, di ba, dahil mahal niya, andun na lang siya sa libingan. Parang yun na lang yung magiging buhay niya. No? Kaya pabalik-balik siya sa libingan para dala ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kasi ganun yung, nais niya na ibigay kay Kristo. Pero yung tanong na bakit ka umiiyak, maaring itanong sa atin ngayon, bakit ka umiiyak? Ano ang dahilan ng iyong pag-iyak? Pag umiiyak tayo, of course, maganda po yun, no? Sa emosyon ng tao, maganda yung umiiyak tayo. Pero pag umiiyak tayo, dahil nga napupuno ng luha ang ating mga mata, nagiging malabo ang pagtingin natin. Kaya, di ba, hindi nakilala ni Maria Magdalena na si Kristo na ang kanyang kausap. Kaya nga, no, kahit ano yung sabihin ng mga anghel, wala. Malabo na yung kanyang paningin dahil sa luha. Pero nandun yung, kaya siya umiiyak kasi pakiramdam niya nawalan siya ng minamahal. Ngayon, tatanong ko ulit, sa atin ba, ano ang dahilan ng ating mga pag-iyak? Nabigo ka ba? Nasaktan ka ba? Naloko ka ba? Ano ba? Inagawan ka ba? Kasi dito po, no, bahagi ng ebanghelyo natin, po pwedeng sabihin, no, si Maria, hindi siya po pwedeng manatili sa kalungkutan. Hindi siya pwedeng manatili sa kabiguan. Hindi siya pwedeng umiyak na lang ng umiyak. Kasi may mission siya na dapat gawin. Kaya nga, di ba sabi, Maria, pumunta ka sa mga alagad at sabihin mo, nakita mo ang Panginoon. O kung dito, sa karanasan natin, mahirap po kung lagi na lang tayong iiyak ng iiyak. Na para bang walang kakayahan ng poong Nazareno na aliwin ka, pasayahin ka. Na sana, pumasok ka dito na umiiyak, pero aalis ka dito ng maluwag ang dibdib, may kapayapaan, para magampanan mo yung mission mo. Ang mission natin, ipakilala ang poong Jesus Nazareno na nagmahal sa iyo at tumanggap sa iyo. Kahit gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa tayo kawalangya, kahit gaano pa tayo nasaktan, nararanasan pa rin natin nawa ang poong Jesus Nazareno sa bawat misa na ating pinupuntahan. Kaya baka nasasayang yung panahon na hindi ka makamove on. Baka nasasayang ang panahon na lagi ka na lang namumuhay ka sa sakit, namumuhay ka sa sama ng loob. Sayang yung panahon. Mayroon tayong misyon na dapat gawin. Ipamalita, ipakita sa mga tao na naranasan natin ang poong Jesus Nazareno. Tama na yung pag-iyak. Tama na yung pag-i-emote natin. Mayroon tayong dapat gawin. Amen?